Hello everybody! Welcome to my channel! Naranasan niyo po ba ng maging mag-isa lang na walang tumutulong sa'yo? Or nag-ask ka ng tulong, walang dumating para tulungan ka. Naranasan ko po yan bilang hotel housekeeper sa paglilinis po ng room. At that moment, yung dalawang room ay check out at yung isang room ay stay over. And anyway, I'm Sha and this is Israel Hotel Housekeeper Channel. Sa akin pong pagtatrabaho bilang hotel workers ng 17 months dito sa Israel, maraming pangyayaring embarrassing moment bilang hotel workers. Yung time na kailangan mo ng tulong ng supervisor or sino man na pwedeng bumakap sa'yo, pero hindi dumating. Tinawagan mo ang manager mo, hindi siya dumating. Kung hindi ka kikilos, hindi mo matatapos yung room. Kaya meron po akong 3 karanasan nito lang. Marami pong pangyayari na sa aking buhay pero hindi ko na naikwento sa inyo. Itong latest, may 3 pangyayari sa akin na hindi ko makakalimutan. At maaaring maging makatulong din sa inyo bilang idea kung sakasakaling mangyari sa inyo yun. Yung una po ay nasa big room ako. Bali, check out yun. Ang tawag dun ay balagan. Kumbaga, kakasalin yung nag-check-in dun. Pagpasok ko dun sa room, 4 ang upuan. 2 ang table na ipinasok at may malaking mirror. Kapag po kasi ganon at maraming bubuhating tables or mabibigat na bagay na hindi mo kaya or kahit kaya mo at makaka-downtime sa paglilinis mo, kailangan mong mag-ask ng help sa supervisor or sa housekeeping manager para makapagbigay siya ng taong baback up sa'yo. Noong mga time na yun, hindi na po ako nag-ask ng help dahil alam ko po na lahat ay busy at alam kong wala yung mga Palestine, umalis sila. Pati supervisor, nag-iisa lang yung housekeeping manager namin. So, ang ginawa ko, binuhat ko yung 4 na upuan, kaya ko namang buhatin. At yung 2 extra table na malaki, mabigat siya, ang ginawa ko, hinila ko siya hanggang pantry. At pagdala sa pantry, kailangan nakaayos din siya para hindi maging blockage sa paglalabas ko ng agala ko at trolley or big agala ko or yung trolley. And then, na-align ko ng maayos na yung 2 table, binuhat ko yung malaking mirror. Hawak ko siyang ganun na maingat kasi malaki po yung mirror eh. Halos siguro mga 5 dangkal ang lapad at 6 na dangkal ang taas. Nabuhat ko po yun na isinandal ko dun sa may pantry na hindi matatamaan ng may dadaan. After that, kinuha ko lahat ng basura. 2 plastic ng basurahan ang napuno. Yung plastic na plastic bag na itim, dala ko lahat yun doon. And then yung moment na yun, nalungkot ako kasi yung kama na puno ng buhok, parang yung kakasalin, dun pa nagpagupit ng buhok sa nag-aayos. Binlower yung buhok, kaya yung lahat ng buhok talsikan sa sahig. Buti na lang yung sahig, hindi po carpet, para siyang wood. Pero ang dami po talagang buhok, may mahaba, tapos nasa kama po yung iba. Kaya no choice ako, talagang yun. Ang ginawa ko po muna, tinanggal ko lahat ng basura from the toilet hanggang sa living room, hanggang bedroom.
And then after kong matanggal yung mga basura, ay hinubaran ko po yung kama. Tinanggal ko lahat yung cover ng pillows, and then tinanggalan ko rin yung bed, lahat yun tinanggal ko, pati yung mattress. Kasi may mga buhok-buhok. Tapos dinala ko na agad sa pantry para hindi makahawa ng ibang labahin, para makuha na agad ni laundry, malabhan yun. And then after kung malinis na yun, natanggal ko na yung cover ng bed at saka pillowcase, ang ginawa ko po ay binacuum ko yung sahig na kahoy. After ko pong mabacuum yun, minap ko po muna. Hindi po muna ako nag-beddings dahil kapag nag-beddings ako, lalapat yung linen, masasama yung buhok sa sahig, magiging madumi yung aking trabaho. Pagka vacuum ko po, minap ko po siya ng basahan na basa, in-sprayan ko ng tubig, siguro nakadalawang ulit akong map na may basahan. And after that, saka po ako nag-start na mag-beddings. And then, kinumplete ko ng mga kailangan at nilinis ko na yung toilet. At nilinis ko yung outside door kung may mga ipot ng ibon. Pinunasan ko kasi yung bintana may mga markings ng kamay, kinumpleto ko na pati ang coffee bar. Hanggang sa matapos ako, inabot po ako ng 1 oras doon. Ganun po kahirap linisin yung balagan. Yun yung pinakaano. Pero syempre, para hindi ka ma-stress, ano yung magpapablockage sa isip mo at sa mata mo? Yun muna ang tanggalin mo. Para ma-relax ka. Kasi yung enjoyment ng housekeeping ay nasa pagbe-beddings at sa paglilinis ng CR. Kapag nagkaroon ng mga additional blockage sa iyong mata at sa iyong sa isip, mai-stress ka. Yun. Yun po yung unang room. Let's proceed po dun sa ikalawang room. Katabi po yun ng room na nilinis ko. Stay over po siya. Kasi po dahil sa nagra-rush ako sa trabaho ko, stay over, binabacuum ko po yung floor. Nabacuum ko po, may nabacuum akong bagay na hindi ko alam ano yun, parang may pumasok sa vacuum ko. Ang ginawa ko, tinanggal ko yung parts ng vacuum, parang hindi. Pagtingin ko dun sa compartment, tinanggal ko yung compartment kasi may mga dust na dun sa loob. Nakita ko isang pirasong medyas. Ngayon, hindi ko pwedeng labhan yun. Hindi ko pwedeng basahin yun. Sasabihin ni Gus, ba't basa yung medyas niya? Gamit na po yung medyas pero hindi naman pumabaho. Ngayon, ang inisip ko, wala naman akong procedure dyan, walang advice sa akin kung anong gawin. Ang ginawa ko, ipinasok ko po sa kamay ko yung medyas, tapos, binacuum ko po yung, parang yun magbibigay ako ng sample. May medyas ako dito, di ganito yung medyas. Punong-puno po ito ng alikabok kasi nakapasok sa compartment ng vacuum na may alikabok. Ang ginawa ko, binacuum ko muna itong paganon dahil sana'y nakakapit pa rin, ipinasok ko yung kamay ko dito. Tapos binacuum ko siya. Hanggang sa magmukha siyang malinis ulit at ibinalik ko sa dati. Kabado ako kasi syempre, gamit yun ni Gus Para yung nangyari sa akin dati, dahil may dust dun sa may ibabaw ng table na hindi ko pwedeng punasan, nahigop yung lighter, naibalik ko rin yun, nasa compartment. Diretso na yun. Binalik ko, kailangan yun ni Gus, hahanapin yun. Dun po sa ikatlong room, bali ang naka-assign doon na nag-BBI ay si Hamor. Aileen Hamor. Shoutout to Aileen Hamor. Siya ang nag-BBI. Kasi siya yung nautusan na mag-check ng mga linis na room. Kasi siya yung naka-assign sa baba, nagpa-plancha, naglo-laundry. Kapag may available time sila or kahit meron silang ginagawa at naisip-isip ng housekeeping manager na utusan sila, chichikin yung room. Ngayon, tinanong niya sa akin, ate, malinis na ba ito? Oh, malinis na. Nung bumalik siya ulit, nagtanong siya dun sa isa, ano bang room yun? Nakalimutan ko na, parang 11-18 yun. Linis na yan, sabi ko. Ang problema dyan, yung mini refrigerator. Alam niyo po ba ang ginawa? Nag-ask help ako dun sa housekeeping manager ko na kailangan ko ng tulong. Sabi niya, hugutin ko daw yung refrigerator para mawala yung nakasalpak na ice. Ay, arrival room yung room na yun. Ay, sabi ko, need help talaga kasi hindi natatanggal. Ngayon, ang ginawa ko, nag-wait pa ako ng 1 hour. Kasi po, yung si Gus, may ice cube na binili. Ice cubes. Tapos, maliit lang po yung compartment ng mini refrigerator. Sinalpak niya doon. Siyempre, kapag hindi pa po lahat yun tumigas, pag sinalpak mo, mapuprosen yun. Didikit yun dun sa loob. Ngayon, sinungsungkit ko siya, hindi natatanggal. Hinugot ko yung ref. At hinintay ko ang 1 oras, naka-stick pa rin talaga yung side niya. Masisira yung compartment.
Alam niyo po ba ang ginawa ko dahil hindi naman po nagpapunta ng tao or na maintenance yung housekeeping manager ko dahil siguro sa sobrang busy dahil iisa lang siya. Kinuha ko yung bread knife at tinusok ko yung gitna. Di ba ito? A volume of group of ice cubes. Tinusok ko yung pinakang gitna. Hanggang mawasak yung gitna, hanggang makompress sila, hanggang umunti. Maging konti na siya at tumapo ng buong mga ice cubes sa labas, bumagsak sa carpet. Kasi pag hinayaan kong matunaw yun, aagos yun, mababasa si carpet. Habang buo pa, dapat ma-break na yun. Tapos, na tumapon siya sa carpet, kinuha ko siya, tapos may maliit na timba na lagayan ko ng mga basahan. Doon ko muna nilagay, tapos tinapon ko sa toilet bowl at i-flush ko siya. Yun, tuwang-tuwa ako kasi parang high blood na nga ako. Sabi ko kay Hamor, downtime na ako dyan. Nakadalawa na ako, pabalik-balik, hindi ko na yung trabaho. Yun. Hanggang naayos ko yun. Yun po yung 3 embarrassing moment. Tapos, additional, dun po sa punda. Minsan nag-shortage kami ng punda. Kapag pinalitan mo lahat ng punda, mananalangin ka walang papatak sa yung punda. Kaya, sa kama po kasi, merong unan na hindi talaga hinigaan ni Guess. At may unan na hinigaan ni Guess. Ang punda ko ay limitado lang. Kaya, ang sabi ko, kung alin yung hinigaan ni Guess na unan, yun lang ang papalitan. At kailangan walang amoy ang punda na ginamit. Lalo na kung stay over, pagbalik niya, ba't ganun pa rin yung hindi nila binalitan. Amoyin yan. Lalo na siguro si Guess, di ba, naligo siya. Pumunta siya ng labas, mabango ka. Ang tao, di ba, pag naligo tayo, mabango tayo. Tapos bumalik ka sa room, aamoy mo yung mabaho. Kasi amoy mo sa sarili mo, mabango ka eh. Naisip ko lang po yun. Yun. Tapos, yung ika-5 moment, embarrassing moment, ay yung sa elevator. Yung nangyari sa akin, yun naman ay incident. Tapos na po yun, na-i-vlog ko na. Ito namang moment na to, yung laging sa floor 4, ay laging pabukas-bukas. Ngayon, naisip ko na i-press ko kaya yung 4, at saka yung arrow na pang-close. Ang design, ang marking niya ay 2 arrow na magkasalubong, ibig sabihin i-close. Pinress ko siya ng sabay, hindi pa rin. Pero hindi ako tumigil, press ng sabay, kailangan sabay mo siyang pipress. Maglalak na si elevator at aandar na. Kasi yung ginagawa ng mga kasama ko, sinisipa yung pinto para mag-close. Sinipa ko yung pinto, hindi pa rin. Kaya sabi ko, ipipress ko yung 4, halimbawa sa 4 ka na, hindi na sara. Press mo yung 4, press mo yung arrow together. Yun. Marami pong mga pangyayari sa amin na hindi namin inaasahan. Kaya, in time of before the working time or after the working time, we need to do meditation and praying. Ano't ano man ang pagkatao mo, masama ka man o mabuti. We need to have meditation. Just pray before work. Kasi hindi natin alam ang kakaharapin nating buhay habang tayo ay nagtatrabaho. Katulad ng kamay ko na to. Isang araw, yung paa ko, siguro meron pa akong lilinising 11 room. Biglang sumakit siya, yung kanan kong paa. Alam niyo po ba yung nailalakad ko na lang yung kaliwa, parang halos hilahin ko na yung kanan. Pero patuloy ko pa rin inihakbang. Kailangan kong magawa. Sabi ko, paa lang naman to. Kaya to. Kamay naman ang gagamitin ko sa paglilinis, hindi paa. Yun ang inisip ko. Kumbaga, tinalo ng aking isip yung sakit ko. Kasi kung iindahin ko na masakit ang paa ko, mananatiling masakit yon. Just think positive na kahit masakit yung paa ko, yung kamay mo naman ang bibilisan mo. Sabi ko, kaya to, bibilisan ko na lang ang galaw ng kamay ko at ang paa ko na may problema, yung hanggang sa pag-uwi ko, nawala-wala na po yung sakit ng paa ko. And then, maraming embarrassing moment. Yung time na expect mo na off ka, na ay off naman ako sa Sabado, masakit pa ako yung Friday. Pinapasok ako, tuloy pa rin ako. At sabi ko, baka off ako ng Linggo. Pinapasok pa rin ako. Dahil sa yung kamay ko'y pagod na, siyempre nagbe-beddings ka, inaayos mo yung kamay. Ayan, yung kamay ko parang, yung umaga, hindi ko ganun, masakit. Masakit. Kaya kailangan din natin ng pahinga. God give us 1 day, a week, for
for praying for God. Yun. Kumbaga kahit pa, sabi ko nga, okay lang, alam naman ng Panginoon yun. Magdadasal na lang tayo. We're not perfect. Lahat tayo nagkakaroon ng kasalanan. At kaya nga, tinuruan tayo ng Diyos na magdasal at magrepent. Meaning repentance, magsisi. Yan. Naway marami kayo natutunan sa akin. Hayaan niyo sa mga susunod na araw. Babalitaan ko po kayo kung ano at ano man ang magaganda at mga bagay na hindi inaasahan namin dito sa Israel. Enjoy watching and please subscribe and click the notification bell para patuloy naming maikwento or patuloy niyong masubaybayan ang totoo naming buhay dito sa Israel. Bye-bye. God bless everybody and always pray for peace in this country. In this country chosen by Almighty God. At sa mga oras na to, nawa ay maging mapayapa ng bansang ito. At hindi lamang po Jewish ang apektado dito, kundi yung mga Palestine na kawawa din. Mga batang inosente na walang kinalaman sa mga kaguluhang ito. Bye-bye and thank you very much.